pulso ni Marco. Uy, musta Chong? Musta Repa? Musta kayo dyan? Ay, mabuti naman At Lunes ay natawag mo agad ako. Akala ko'y sa dami ng inyong kinakausap hindi mo na ako maaalala. Pero mabuti at natawag mo ako kasi papaalala ko sa'yo. Yung usaping iniwan natin noong nakaraang linggo. Yung tungkol doon sa nangyaring pagbagsak ng tulay na nagdudugto nga dyan sa Kabagan at Santa Maria. Ay usap-usapan yan hanggang sa ngayon, Repa. Yan ang bridge na hindi pang forever. Kitang-kita nyo naman. Hindi ba parang relasyon lang yan, mga kapatid? Abay, pinaghintay ka ng halos isang dekada. Katapos iniwang ka sa ere. Ganon-ganon ang nangyari dyan sa tulay na iyan. Abay, paano ba naman kasi? Sa tagal ginawa ay sinasabi nga dito ng aking Repa inabot daw ng isang dekada. Sa laki ng ginastos ay 1 bilyong piso, mahigit pa nga kasama na yung retrofitting Abay kabubukas lang ay katapos hindi pa ganong nagagamit, wala pa nga yatang 1 taon nagagamit yan, abay bumigay agad ang tulay. It is abhorrent. Napakahinang klase naman ng tulay na iyan, Repa. Nakita nyo ba yung litrato? Nakita mo ba? Tinignan mo ba, Repa? Ay mukhang mas matibay pa ang gulong ng truck kaysa mismo doon sa tulay. Oo, sinasabi ko sa iyo. Isinisisi nga dun sa driver ng truck yung pagguho ay hawak na nga daw ng mga pulis. Kasi nga daw, kaya kasalanan ng driver, Repa, kasi for light vehicles lang pala yung tulay. Abay, gagawa kayo ng tulay na halagang 1 bilyong piso pagkatapos light vehicles lang ang pwedeng dumaan, Repa. Ay walang silbi, walang kwenta. Nagsayang ka ng bilyon, hindi ba? Tapos hindi naman pala mapapakinabangan ng lahat. Ay sana, footbridge ang ginawa ninyo. Hindi ba? Bakit ka gagastos ng bilyong piso kung ang kapasidad pang bisikleta at saka pang tricycle at maliliit na sasakyan lamang? Katapos ngayon, ay sabi, tama yung sinasabi ni Chacha kanina. Hinahanap nga yung plugman. Hindi mo alam na hinahanap yung plugman? Hinahanap nila ngayon yung nagpadaan dun sa truck. Pananagutin daw. Aba, Repa, kung gagawing pelikula yan, ang title ay Wanted Flagman, The Fall Guy Edition. Yun ang mangyayari dyan. Abay, napapansin mo, puro maliliit na tao yata ang pinapanagot Driver, plugman, yan ang mga hinahanap nila. Yun ang mga sinisisi nila sa pangyayaring yan. Sila lang ang pananagutin. Ay kung accountability ang pag-uusapan, kung ako yung driver tsaka plugman, ay papanagutin ko yung mga nasa likod ng pagpapagawa ng tulay. Kung Repa ko yung mga yan, isasama ko yung sa inuman at sasabihin ko sa kanila, mga Chong, mga Repa, pagka tinawag na kayo dyan sa investigasyon, ay hanapin nyo kung sino gumawa ng tulay. Wala accountability yung DPWH saka yung kontraktor. Alam mo ang kontraktor niyan, ay maraming kontrata sa gobyerno sa irrigation na lang dito. Ay di wow. Bilyon-bilyon ang kanyang kontrata dito sa gobyerno. Ay di sana all. Oo, siguro nga baka pwede rin silang ipatawag para magpaliwanag. Bakit di mo ipatawag dito nang magpaliwanag sila sa taong bayan? Huwag ka natin hintayin pa investigasyon na iyan. Wala naman ako subpoena powers dito. Ayun lang ang mahirap doon, Repa. Oo, itong RD Interior da Junior Construction. Tama ba? Yun ang pangalan, Itong gumawa ng tulay. RD da Junior Construction. Totoo yun. O sige, Repa, nililito mo ako. Ako yung nagsasalita pa dito. sorry Pero po. nabasa mo ba yung post ng DPWH kamakailan? ang daming nilang project. Ang daming contract. Ay sana, Repa, sana Pag all. inisa-isa natin dito. Tsaka marami silang tulay. Maraming tulay. Ay, kung marami silang tulay na ginawa, abay dapat isa-isahin na yatang tignan ng mga tulay na iyan. Ang daming tulay nilang Oo. Sino bang may-ari niyan? Nito? Ay, oo. Hindi ko siya kilala. Hindi mo siya kilala. Hindi ko rin kilala. Wala akong kilalang kontraktor. Mana- Driver, marami akong kilalang driver. Yung hinahanap nila, pinapanagot nila, driver at plugman. Manalig ka sa sinasabi ng Malacanang na heads will roll. Ay, dadating tayo dyan. Sige, Pero okay. napahagal pa ako ng tawa nang makita ko yung post ng DPWH kamakailan. Na ano nga? Ay, pananagutin nga daw nila kung sino man may kasalanan sa pagbagsak ng tulay. Ay,
Pananagutin nyo ang sarili nyo? Pupwede ba yun? Ay dito sa Pilipinas talagang Repa, ang matibay lang dito. Hindi tulay eh. Palusot ng mga taong gobyerno. Ang kapal ng mukha niya. Diba? Pero ang mga infra projects ay kay hihina. Sablay. Diba yung mahinang klase ng infra projects na yan? Di naman nabago dito sa ating bansa. Labas ka ng bahay mo, Repa. Bilangin mo kung ilang kalsada ang ginamitan ng substandard. Ha? Yung tipong kagagawa lang ngayon ay sa susunod na buwan sira ulit. Sige, maghanap kayo, marami kayong makikita. Ay, meron na ako nadaanan kalsada. Hindi pa naman sira, binubungkal na, di ba? Ay, mga proyektong tinitipid ng husto para malaki ang kanilang kickback. Magkano Korean? Ay, bato-bato sa langit, ang tamaan, Okay, di malaki ang kickback, hindi Okay ba? ito sa ano ha? Okay ito sa... Ay, hindi ba? Totoo naman Kickback! May ganun. Kailangan talagang buong-buo yan para naririnig nyo. Enunciation. Ay, sinasabi ko sa'yo. Sabi, kickback! Marami silang ganyan. Gusto mo pangalanan ko? Siyempre, hindi ko gagawin. Mahal ko buhay ko eh. Kaya hindi ko gagawin yan. Pero ito na nga. Aba minsan, mas malaki pa ang porsyento. Mas malaki pa ang kickback kaysa doon sa mismong proyekto, yung total project cost. Ayos na. Minsan, ang mas malaki pa ang buto-buto. kulimbat nila. Eh, matagal nang gawain yan eh. Hindi ba tila nakasanayan na? Kasi nga mga Pilipino, tahimik eh. Kaya patuloy yung mga gahaman. Tsaka sa iso ng korupsyon dito sa Pilipinas, yung binabanggit mo kanina na 5,000 pisong ninakaw, eh gano'n naman lagi. Kailan ba may napanagot na malaking tao? Kung napanagot, kukulong saglit, tapos palalayain, tapos yung iba tatakbo, kakandidato, mananalo. Hindi ba? Ganyan ang nangyayari. Mas maraming nakukulong na nasa laylayan, Repa. Pero yung mga nakinabang ng malaki, ayun, nagpapakasasa sila at pasayaw-sayaw lamang sila sa mga nakulimbat nila. Pero yung binabanggit mo na heads will roll. I invoke my right po. Eh, sabi nga ng palaso, heads will roll, ano? Okay, narinig ko na yun nung nga nakalabas ng bansa si Alice Go. Ano na bang balita doon, Repa? Bukod dun sa isang tao na napanagot, magkakaroon ba ng accountability dun sa mga malalaking tao na may kinalaman dun sa paglabas ng bansa ni Alice? Eh dito sa investigasyon na gagawin nila, eh magkakaroon na naman ng sarsuela sa Kamara at sa Senado, pero sa dulong mapaparusahan, baka yung driver lang tsaka yung flagman ha? Talaga bang isisisi na lang natin yan sa kanila? Eh yung accountability na yan, ay yan ang salita na mahirap hanapin dito sa Pilipinas. Kaya kung magkakaroon ng investigasyon, ba, BBM, pare, kung magkakaroon ng investigasyon tulad na sinasabi mo, pre, ay ito defining moment ha. Isa to sa defining moment para sa'yo. Para pakita mo na talagang seryoso ka sa paglaban sa mga tiwali at palpak dito sa gobyerno. Kasi kapag walang napanagot na malaki dyan, eh all talkies lang yan, pare. Ano yan, moro-moro? Kaya mga kababayan, bago ko umalis, dahil nandiyan na si Idol, huwag tayong puro tunganga na lang. Huwag tayong puro pananahimik lang. Kapag tayo nananahimik, ay tayo'y tuluyang mababaon. Hindi sa tulay, kundi sa paulit-ulit na kabulukan ng sistemang ito. Ay, last na lang, Repa. Nagsalita na ba yung tahimik lang? Eh, si PBBM, may comment ba dun sa tahimik lang? O quiet lang siya kasi kasama yung kapatid sa senatorial lineup? Ay, aalis na ako, Repa. Mahal ko ang Pilipinas pero mas mahal ko ang buhay ko. Peace out.